Okay. Ganito kasi yun. Konting throwback lang tayo sa mga kinakain ko noong hindi pa ako nag-umpisang mag-bodybuilding. Bodybuilding o nagbubuhat. Kahit nung nagbubuhat na ako, tapos nung hindi ko pa alam yung salitang diet, ganito yon. Ito yung mga pinaggagawa ko noon. Ito, ano pa tawag nito? Okoy. Okoy kasi tawag ni Kuya nito eh. Ito, ganito, sabi ko, prito. Ito, prito. Dalawa. Tapos, dalawang kanin. Tapos, pansit. Hindi ko sinasabing gayahin nyo to ha. Marami pa namang pakaang-kaang. Sa ngayon kasi bulking na ako. Ayon sa napanood kong chismis, pagka clean food daw talaga lahat ng kakain mo, lalo na pagka kagaya natin medyo busy talaga sa trabaho, busy sa trabaho, wala gaanong, hirap mag-prepare pagkain ba, hindi mo raw talaga makuha yung calories na kailangan mo pagka puro healthy foods eh. Lalo na pagpiliin mo yung mga low calories food, low calories foods pa rin, kaya di mo talaga siya makuha. Kaya pero hindi naman to buong maghapon. Dati kasi halos buong maghapon ganito yung kinakain ko, 3 times a day, magme-merienda pa. Ito ngayon hindi pa luto yung tanghalian ko at saka panghapunan eh, kaya dito muna tayo. Ito yung sinasabi ko. ganito lang ka basic ang to kumakain dati. Napakatipid ko talaga. Ito halagang 80 pesos, napakarami na. Pero pag nayaya ng inom, ay mayabang ako eh. Hindi ako bumibili ng isang bote lang na Red Horse. Ano kala mo sa akin? 4? Pag ako bumibili, pinakamababa din 3. Pagka malas-malas, isang kahon talaga. Ganun ako mayabang dati pagdating sa inuman. Pero pagdating sa pagkain, ganito lang yung mga kinakain ko. Pero yun na nga, ulitin ko, hindi ko sinasabing gayahin nyo to. Kasi sa ngayon, nagbabalking ako. Kailangan ko ng extra calories. Kaya simula nung nag-start ako magbuhat, hindi pa ako nakapag-balking. Ngayon, gusto ko mag-balking ulit. Unang-una, wala na rin budget pang competition, kaya hindi na kailangan mag-prep. Tapos, makapagpahinga na rin yung katawan sa limit sa pagkain ba. Yun. Ito, pancit, halagang 20 pesos. Dati talaga, mas mura pa pancit nun. 15, 10. Ganito na karami. Ganun ako tipid sa pagkain nun. Ang goal lang kasi talaga yun, pag kumain, kailangan mo lang mabusog. Wala namang, ito yung talong ko, hinahalo ko lang sa paksiw para isang lutuan lang. Yun nga lang, paulit-ulit lang, talong. Kasi sinubukan ko dating hinalo sa paksiw yung okra, tumitigas. Hindi naman pala pwede pag may suka yung okra. Doon ako nagpakaang-kaang. Ano sabi ko, na-miss ko lang kumain ng ganito kasi ilang dekada din yung ganito yung lifestyle ko eh. Eh ngayon, ito yung pagkakataon na pwede kong balikan paminsan-minsan yung dati kong lifestyle kasi nga bulking tayo. Yun nga yung sinasabi sa ibang mga instructor, fitness na influencer na 80% daw clean, 20% yung junk or ano ba, mga hindi ganun ka quality pagkain ba. Ano ba yung tinatawag nila doon? Yung relationship mo raw sa pagkain, parang ganun. Hirap kasi English kasi, kaya yun yung malaking problema. Wag ko na, never mind na lang to. Anong ibig sabihin ng
Basta ganun yun. Dati kung di ganito, pantalong. Kaya daing na isda. Pagkawala, longganisa. Okay, yung stainless. Yung parang, walang pangalan nun. Kasi mahirap pagka wala tayong idea sa mga pagkain eh. Pagdating ko sa kantin, wala nang tanong-tanong, tingin-tingin lang, turo. Ayan. Magkano yan? Magkano? O, minsan nga, di ko na tinatanong kung magkano. Turo-turo lang, tapos tinanong, magkano lahat? Magkano lang? Ganun ako kapakaang-kaang dati. Hanggang ngayon pa rin naman, pakaang-kaang pa rin naman. Pero hindi na lang gaanong halata. Sabay ganun, hindi na gaanong halata. Ganun pa rin, pakaang-kaang pa rin, pero hindi na gaanong halata. Ito nga nito, ano naman ito, hipon naman sana ito, kaso maliliit. Hipon na sana. Mataas naman protein yung hipon. Kung hindi lang nabanggit doon kung pati ba yung maliliit or yung malalaki lang yung may mataas na protein na. Ang masakit pa nito, yun mayroon nga rin mantika. Tapos pagka mantika kasi ginagamit sa mga kantin-kantin, hindi naman talaga yung mga healthy oil yung gagamitin nila kasi mahal yun eh. Pang binta, dun ka lang talaga sa ordinary na mantika para mas matipid, para tumubo ka man din ng kahit paano. Yun naman yung doon, yun yung problema. Sa mga bodybuilder na may budget, gumagamit sila ng mga healthy oils eh. Para masarap pa rin pagkakaluto yung pagkain nila. Healthy pa rin sila. Yun naman yun. Kwento ako ng kwento ba ngayon? Malapit na maluto. Counting, kainit ba? Ilang side. Ano ba itong kalan ko kasi, yung kabilang side, di na kuluan eh. Daming reklamo. Ayun na, pansit ng hawak-hawak. Pero ngayon talaga, parang dahan-dahan na rin ako nag-control sa kain kasi katingin ko yung body fats percentage ko tumataas-taas na. Ngayon lang to, tapos susunod na mga araw, adjust na sa mga pagkain. May lakad kasi ako pupunta ako ng opisina eh, kaya naka-idlit ko siguro ng mga 1 oras o 2 oras. Eh dahil pa akong 24 hours dito eh. Ayun nga sinasabi ko na bawiin ko sa pagkain para kahit puyat, may energy pa rin. Kahit puyat, may energy pa rin. Yun yung mahirap eh, puyat ka na, mag-limit ka pa sa pagkain, di yung katawan. Ayun yung adjustment ko ka. Yun. Ang ingay ba? Nauna maubos yung kanin sa ulam. Ito yung madalas na problema pagka nagluluto ka ng kanin. Kunyari, ganito, naubos na yung kanin mo, ulam mo. Tapos, dahil mayroon pa natira palang ulam, tapos wala ng kanin. Pag mayroon kang sinain, kuha ka naman ng kaunti dagdag.
Pag naubos naman, dagdag. Kaya ginawa ko sa, ano na talaga ako, sa, bumibili lang ako. Kung ano yung nabili ko, lalakad pa ako ng ilang metro doon, papunta sa bilihan eh. Kaya tamad ka nang bumili. Kaya kung gaano karami yung dala-dala mong pagkain, yun lang. Tiisin mo na lang. Yun. Lalo lang nag-cutting ako. Ngayon, yun pa rin. Ngayon, yun pa rin. Kahit balking ganun pa rin. Kaya malayo na pagpupunta pa rin eh. Kaya papakin na lang itong ulam. Pakaangkaang pa rin. Kahit nagkumakain, pakaangkaang pa. Flex-flex pa rin. Yun talaga yun. Kasi solve na naman si Kulukoy na kuyang guard nyo. Kaya, yun na yun. Let's go!